Hi, magandang gabi po mga kababayan kong Manileño, mga tagalungsod ng Maynila. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan. Ito po ang inyong lingkod sa ating araw-araw na pag-update at pagbibigay ng mga takdang impormasyon at mga naganap at kaganapan sa ating lungsod. Bali ba sa kinakaharap nating krisis ngayon sa syudad, sa bansa, at sa mundo patungkol sa COVID-19. Kaya po mga kababayan, sana po ay kayo'y nananatili sa inyong kanya-kanyang tahanan hanggat maaari upang tupdin natin ang panawagan ng pamahalaan na tayo ay mag-quarantine, social distancing sapagkat hanggang sa ngayon ay wala pa ring tamang gamot para sa COVID-19 virus. Mahirap, napakahirap sa lahat ng sektor, lalo na higit sa lahat sa mga mahihirap nating kababayan. At ito ang inyong lingkod at aming pong ipinahayag sa inyo at ipahayag sa inyo ang katatayuan ng ating lungsod ng Maynila sa araw na ito. Partikular na't ang aking unahin ay ang kalalagayan ng ating mga kababayan sa lungsod na nahawa at patuloy na lumalagong numero ng exposure sa sinabing virus, mga kababayan. Kahapon po ay meron tayong 138 na naitala na positive sa lungsod ng Maynila ayon sa listahan ng national list ng DOH. 138 at ngayong araw na ito ay nagkaroon po tayo ng 18 na karagdagan na tagalungsod ng Maynila na naitala na positibo sa COVID-19. Ang total po natin ngayong araw na ito ay 156 na po ang ating mga kababayan sa lungsod na may positive na COVID-19. At naitala din po ngayong araw na ito ay 29 na bagong PUI, total of 395. Yan po ang kalalagayan ng ating lungsod. Ngayon, sa kabilang banda, pinagpapasalamat natin sa Diyos. Ngayong araw na ito, sa ating bansa, naitala ang pinakamababang pagkakahawawa o pagpositibo ng ilan nating mga kababayan Pilipino sa buong bansa. Kung hindi po ako nagkakamali, 71 lang po ang naitala ngayong araw na ito sa buong Pilipinas. Hindi katulad ng mga nagdaang araw na siyang napakataas, 300, 400. Minsan umabot pa tayo ng ilang daan. Mahigit, no? Halos kulang-kulang 1,000 sa loob lamang ng isang araw. So ano po ang ibig sabihin nito at pangitain nito, mga kababayan? Ang polisiya ng national government ay patuloy tayong nasa quarantine at patuloy tayong magpatupad ng social distancing. Iwasan ang mga asembliya, pagbubuklod-buklod ng mga tao sa isang lugar, pagsasama-sama. At dahil dyan, sana nga, unti-unti na natin makamit ang pangarap at tagumpay ng plano ng national government na to curve the line or flatten the line. Kaya po, mahirap itong ating kinakaharap. At ulit-ulitin ko po, ang kalaban natin, COVID-19. Hindi po dapat magkakalaban ang mga politiko, taong bayan, gobyerno, at kung sino-sino man. Tayo ay dapat iisa ang ating layunin. Kaharapin ang krisis na ito. Ang krisis na dulot ng COVID-19 sa ating lungsod, sa ating bansa, at sa ating mundo. Ngayon, mga kababayan, I hope I'm not asking too much because I'm going to make a very important announcement. Please share this broadcast of your city government to your loved ones, to your friends, o sa lahat ng mga kakilala ninyo. Mga kababayan, bukas po, ayon sa ating health sector or health cluster ng ating lungsod,
Malungkot ko pong ibinabalita sa inyo na bukas, base sa suwestyon ng Manila Health Department at ng health sector natin, bukas po mga kababayan, ay pansamantala na nating isasara ang ospital ng Sampaloc. Ito po'y pansamantalang isasara sapagkat nais kong ipabatid sa inyo ang tunay na kalalagayan ng ospital ng Sampaloc. As of today, may 5 po tayong hospital staff na positibo sa COVID-19 sa Sampaloc. 14 na doktor naka-quarantine. 8 nurse naka-quarantine. 7 admin staff naka-quarantine. Mga kababayan, huwag niyo pong ipag-alala kung kayo'y manganganak o nagkasakit ng ibang bagay. Kung meron man pong mabuting kapalaran ang lungsod ng Maynila, tayo po ay may 6 na ospital. Pag-aari ng lungsod. At isa rito ay ang ospital ng Sampaloc. Ang ospital ng Sampaloc ay pansamantalang isasara upang bigyan ng panahon na gumaling ang ating mga doktor, mga nurse and hospital workers na baka sakali dumating ang oras na sila imbis na tumulong, sila rin ay nakakapamerwisyo na. Pangalawa, para sila po ay pansamantalang mai-quarantine at atin naman pong gagamitin ang mga malulusog nating doktor, malulusog nating nurse na ibibigay natin sa ating mga 5 pang ospital. Partikular na sa Santa Ana Hospital. I-augment natin ang anumang resources na pwede pa nating makuha sa ospital ng Sampaloc. So bukas po, hindi na po tatanggap ng anumang pasyente ang ospital ng Sampaloc. Patuloy natin babantayan ang ating mga frontliners na nagkasakit, nahawa, at nagkakahawa-hawa na silang mga frontliners. So bibigyan natin sila ng panahon na makarecover at muling magamit ng lungsod bilang takda at akmang resources na kaharapin itong kalaban nating si COVID-19 na sa ating mga iba pang ospital. So ulitin ko po, mga kababayan ko sa Sampaloc, patuloy kami magbibigay ng medical services na inyong kakailanganin. At kayo ay ilalagay namin sa Ospital ng Tondo, sa Justice Jose Abad Santos Hospital, Ospital ng Maynila, Gat Andres Bonifacio Hospital, at kung ang mga sintomas na inyong kinakaharap ay patungkol sa sintomas na sa pagkilala ng COVID-19, ay patuloy natin na kayo ay dadalhin sa Santa Ana Hospital. So, wala pong dapat ikabahala. Pinag-aralan naming masusi kung anong mas higit na makabubuti sa inyo, mga kababayan natin. At tingin namin, at ayon na rin sa mga espesyalista na ating kasama sa ating lungsod, na bahagi ng pamahalang lungsod, no? Ay mas makabubuti at mas makatutulong ito sa inyo. So, wag pong mabahala sa mga nagkakasakit. Patuloy kayong gagamutin sa ating 5 pang ospital. So, sana po ma-share nyo yung impormasyon na yan sa ating mga kababayan na taga Sampaloc, Sampaloc, Manila. Bukas po, sarado na po ang ospital ng Sampaloc. Malungkot, mahirap, pero kailangan nating kaharapin dahil ito'y mas makabubuti sa ating lahat. Makabubuti sa ating frontliners na patuloy natin silang pangalagaan. At pag sila'y malakas na muli silang maglilingkod sa atin dito sa lungsod ng Maynila. Pangalawa, mga kababayan, nais ko pong ibahagi sa inyo. As of today, ang nabigyan po natin ng food packs, no? Ang total po ay 16,757
families sa lungsod ng Maynila, mga kababayan. Unti-unti, gumagapang, nadaragdagan, dumarami ang naabot ng inyong lungsod. Katulad ng kompromiso ko sa inyo, hindi kami titigil, tanghali, hapon, gabi, madaling araw. Pipilitin natin in our own little way, sa maliit naming kaparanan, na maibsan ang kinakaharap ninyong suliranin at ang lungsod ng Maynila ay inyong maging kaagapay sa krisis na ito. So, for the record, as of today, on our 12th day of distribution of food packs following social distancing and quarantine, sapagkat kailangan natin tupdin itong mga nasabing polisiya para na rin sa kabutihan ng higit na nakararami sa ating mga kababayan sa lungsod. Ang total po na ipamahagi na ng pamahalang lungsod ng Maynila, mga donation ng iba't iba nating kababayan at tulong ng DSWD, ang total po ay 219,451 families na po ang nabigyan natin ng konting ayuda ng inyong pamahalang lungsod. At uulitin ko po mga kababayan, sa awa ng Diyos, ang tanging suliranin lang natin ay supplies. Wala tayong suliranin sa sistema ng pagbibigay. Maraming salamat sa ating mga barangay chairman, kagawad, secretary, treasurer. Maraming salamat sa ating city engineering employees, sa DPS, mga employees natin. Maraming salamat sa mga iba pang bahagi ng barangay at ng MSWD, mga daycare teachers na katulong natin na ating ni-utilize para makatulong sa pagpapaabot ng konting ayuda ng ating pamahalaan sa ating mga mamamayan. Pipilitin po namin. Basta po ang kompromiso ko sa inyo. Pag may dumating na supplies, hiwa-hiwalay man, ipaplastic ko na. Nakakahon man, i-deliver na namin. Hindi po kami titigil 24 oras. At muli, pinagpapasalamat ko mga beksi ng Maynila, no? Yung ating mga gay society sa lungsod ng Maynila na patuloy na nagbo-volunteer sa pagre-repack o empake ng ating mga pagkain na konting ayuda sa ating mga kababayan. At yan po'y magtutuloy-tuloy. Hindi po yan titigil. Pipilitin po namin kayong abutin. Pipilitin namin akapin ang lahat. No? At sa mga nagtatanong at nag-aalala na rin para sa ating mga taga-DPS, yung mga taga-city engineering, kasi po sila exposed din. Sila po yung mga frontliners din. No? Nagbigay na po tayo sa kanila ng 1 month supply ng vitamin C. No? Kasi naawa po ako sa kanila. Sila po yung mga nagbubuhat niyan. Naglalagay sa isang truck, sa lipat sa isang truck, ibababa from truck to barangay, at sila rin po ay katulong natin sa distribution. Sa aking mga kasamang empleyado, mag-ingat po kayo. Maraming salamat sa pagpupursige ninyo na kayo'y sumusunod sa aking panawagang walang matutulog kapag meron ng produkto o goods na available sa lungsod ng Maynila, i-deliver natin kahit anumang oras. Maraming salamat sa inyo, sa ating mga taga-DPS at saka City Engineering Office. So, mga kababayan, another good news sa lungsod ng Maynila. At natutuwa po ako, no? Natutuwa po ako, mga kababayan. Maraming salamat. As of today, ipinakikita na po ng pamahalaan ang pagkakaisa. Unti-unti, nagkakaisa, isinasantabi ang politika. Maraming salamat sa 173 na congressman. Sa pamumuno ni Speaker Cayetano, ni Majority Floor Leader Martin Romualdez at ni Congressman Pulong ng Davao, 173 congressman na po ang voluntaryong nag-donate ng kanilang sweldo. At hindi po dyan nagtatapos. Unti-unti na pong gumugulong ang panawagan ng ating mga kababayan na maipakita ng mga halal ng bayan at mga naitalaga ng Pangulo. Mga kababayan,
Ngayon po, lumabas sa balita na tumugon na rin ang ating mga sekretaryo ng bansa. Nailathala po kanina, maraming salamat kay Secretary Carlo Nograles at ang ating pong mga kabinete ni Pangulong Duterte na idodonate daw po nila ang 75% of their pay, 75% ng sweldo nila sa buong taon sa ating kaban ng bansa para makatulong sa ating mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang hinahanap ng taong bayan ngayon. Pagkakaisa. Hindi sagot dito, sagot dyan. Pag may panawagan sa pagkakaisa, ang mainam ay sagutin ang pagkakaisa. Pagsasantabi ng pagkakaiba-iba ng pananaw o political ideology. Ngayon, ang tunay na kalaban ay COVID-19, hindi kapwa politiko. Kaya po, nakakatuwang isipin na marami nang tumutugon. Mga kababayan, ito na po yung hinihintay ninyo. Ipinakikita na ng mga halal ng bayan sa Kongreso, mga kabinete, mga congressman, lalo na sa lungsod ng Maynila. Tumawag po kanina at kausap ko rin si dating Mayor Lito Atienza, na ngayon ay congressman ng Buhay Party List. Siya po ay inahanda na rin niya ang kanyang sweldo ngayon at ibibigay rin niya katulad ng ginawa ng ating mga konsihal, vice mayor at ng iba pang congressman ng lungsod ng Maynila na si Congressman Manny Lopez, Congressman Roland Valeriano, Congressman Yul Serbo, Congressman Benny Abante, pati ang personal na pera ni Congressman Benny Abante at ng kanyang simbahan. At ngayon naman si Congressman Lito Atienza ng Buhay Party List. Maraming salamat. Ito ang hinihintay namin sagot ng ating mga kababayan. Sa maliit nating kaparaanan, maiparamdam natin sa kanila na tayo'y nagkakaisa in our own small way. It's not because we are calling you to perform your job. No. We call you simply because you have to create extra steps. Yan po. On behalf of the people of Manila, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. At naipaparamdam nyo sa amin na ang tugon ninyo ay aksyon, hindi salita. Maraming salamat. Someday, kikilalanin po namin kayo. Ngayon, kailangan namin ng tulong. Ngayon namin kayo kailangan. Sa mga tumugon, maraming salamat. On behalf of the citizens of Manila. Kaya sa mga kabinete, sa mga congressman, maraming salamat. At may pasasalamatan ko rin. Mga mayayamang tao, may kakayanang tao, simpleng tao, tumugon sa ating panawagan, mga kababayan. Pero bago po yan, nais ko pong pasalamatan na ang ating pong DOH, no? Ay kanina po nanawagan na sana ang ating mga lokal na pamahalaan sa buong Pilipinas ay tularan ang ginawang ordinansa ng lungsod na maproteksyonan ang kapakanan ng ating mga frontliners, mga sa health sectors, mga doctors and nurses and hospital workers, mga COVID-19 positive, mga patients, PUI and PUM, na alisin natin ang diskriminasyon. At huwag nating hayaan talunin tayo ng COVID-19 at ibahin ang ating isipan, puso't damdamin. Ang kalaban ay si COVID-19. Wala nang iba. Kaya maraming salamat sa ating DOH at nilagay po nila na kung po pwede, gawin na rin ito upang maproteksyonan natin ang ating mga kababayan. Sapagkat mga kababayan, handaan po ninyo. Ako po'y naniniwala. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Ngayon magsisimana Santa na. May awa ang Diyos. Makakalipas din tayo rito. Makakalagpas din tayo rito. Pero ayokong mabago ang ating mga damdamin, puso, isipan, na maging masakit ang salitang gamitin natin sa mga taong nahawa, nagkasakit, at tumulong sa mga nagkakasakit. Tayo po'y mga tao, hindi po tayo hayop. Anong uri ng mundo ang ating kakaharapin pagdating ng COVID-19? Kaya po, sana manatili sa atin ang pagmamalasakit,
pagmamahal, at paggalang sa kapwa. Ngayon mga kababayan, nais kong pasalamatan ang mga sumusunod na individual na tumugon sa ating mga panawagan na pagtulong sa ating mga kababayan sa lungsod. Mr. Inigo Subel, kung inyo pong sisiyasatin kung sino si Mr. Inigo Subel, siguro po marami pong nakakakilala sa kanya. Siya po ay tumawag at sa Martes, ipadadala niya po ay 500 sacks of rice dito sa City of Manila. Mr. Federico Moreno, anak po ito ni Kuya Germs, at 10 ng kanyang mga kaibigan at kasamahan. Magpapadala rin sila ng 2,500 food packs sa City of Manila sa Tuesday. Again, to Congressman Lito Atienza, maraming salamat. At kay Mr. Ali Atienza, dating konsehal ng Maynila, katulad ni dating konsehal Don Bagachi, no, na tumulong din sa atin para ibahay ang ating mga frontliners. No? Si Mr. Ali Atienza and Friends, 160 packs bathroom tissues and interfolded tissues na kakailanganin ng ating mga ospital. Grab Philippines, 3,000 pieces surgical mask. Pagcor, naku, maraming salamat po Pagcor. 500 sacks of rice, 100 boxes of sardines. Philippine Foremost again. Philippine Foremost and Milling Corporation, 189 loaf breads. Meat Plus Komisaryo, 525 food packs. Toyota Otis, wow, 10 sacks of rice. Stephen Lee of Angkorland, 10,000 pieces surgical mask. Chairman Narciso Tan, 150 boxes of sardines. Boys and Paint, 25 boxes of pork beans and 25 boxes of sardines. Again, ABS-CBN Lingkod Kapamilya, 295 boxes Bear Brand powdered milk. Philippine Baking Society, 2,000 pieces burger buns. Liberty Food Mart, ito po yung sa Tondo, 2,500 pieces of burger buns. Pure Feeds Corporation, 10,000 pieces used socks. K Family Foundation, 2,000 pieces food packs. Marswing Marketing, 30 boxes of canned goods. At isang mayor sa Pampanga. Thank you very much. Mayor ng Santo Tomas. Mayor Lucas Arceo of Santo Tomas, Pampanga. 9 boxes of bread. Thank you very much, Mayor. We appreciate it. Mga kababayan, muli po sa mga gustong tumulong, maraming salamat sa inyo. If I'm not asking too much, who would prefer rice and canned goods? But anything na ipadadala nyo, maraming salamat in advance. Thank you, tumugon kayo sa aming panawagan dito sa lungsod ng Maynila. At umasa kayo, ultimo isang pirasong lata o dilata, isang pirasong bigas, amin pong masusi at masinop na ipapamahagi ito sa mga higit na nangangailangan sa ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat sa inyo. At nais ko rin pasalamatan ang ating mga barangay officials, chairman, secretary, treasurer, tanod, na mga frontliners. Sa hirap ng kanilang kinakaharap, sila po ay mga frontliners din. Totoo, may ilan na talagang hindi natin alam kung paano sila naging chairman sapagkat wala silang malasakit sa kanilang kapwa. Pero huwag natin isasantabi na napakaraming mga chairman, kagawad, secretary, treasurer, tanod, ang talagang gumagawa rin ng paraan at patuloy na nakikinig at nakikiisa sa panawagan ng ating Pangulo o pulisiya ng ating bansa na magkaisa tayo sa social distancing, sa curfew at saka quarantine. Maraming salamat mga frontliners sa barangay. While we are also expecting some
who are not doing their job. There is time for that. But kung hindi kalabisan sa inyo, mga kababayan, kung sa tingin ninyo ang inyong barangay chairman ay kapuri-puri, kung sa tingin ninyo ang inyong mga kagawad ay kapuri-puri, at sa tingin ninyo ang inyong mga barangay officials ay ginagampanan ng kanilang tungkulin, a simple thank you will do for them. Kailangan natin sila. Kailangan natin ng pulis. Kailangan natin ng barangay. Kailangan natin ng mga frontliners. Ipakita natin sa mundo, maliit, malaking bagay ay ating ipinagpapasalamat sa kanila at ipinagpapasalamat sa Diyos. At nais ko ring pasalamatan ang ating mga garbage collector. Maraming salamat sa ating mga garbage collector. Bagamat napakahirap ng kanilang trabaho sa regular na araw, mas mahirap ang kanilang trabaho ngayon sapagkat ay sila po'y exposed din. Dahil patuloy pong pinapanatili ng inyong pamahalang lungsod ang kalinisan sa ating kapaligiran, mga kababayan. Kaya alam ko ang nararamdaman din ng ating mga pangamba, ng ating mga basurero, nangungulekta ng basura sa lungsod. Keep up the good work. Thank you sa inyong lahat, sa mga basurero natin na nag-aakot ng basura sa ating kalunsuran. Maraming salamat sa inyo. Sa pamilya ninyo, maraming salamat sa inyo. Napakahirap ng trabaho nyo. Exposed pa kayo sa problema o sa virus for that matter. Pero isinantabi nyo yun. Keep up the good work sa ating mga basurero, mga kababayan. So, muli, mga kababayan, nais kong ipagpasalamat sa mga taong nakinig sa panawagan ng inyong lingkod bilang Pilipino, na tayo ay magkaisa, magtulong-tulong. Huwag tayong magbilangan ng ating mga ginagawa. Any help will do. Especially if you're in public office, kung meron kang ginagawang extra activities to address COVID-19 at pakikiisa na magkaroon ng kapayapaang politikal sa bawat isa sa atin at damdamin natin. Yan ang panawagan ng inyong lingkod bilang Pilipino, ng inyong lingkod bilang alkalde ng lungsod ng Maynila. Sa ating mga barangay official, patuloy ninyong pagmalasakitan. Tulungan nyo kaming pagmalasakitan ang ating mga kababayan. Kailangan tayo ng taong bayan. Yan ang inaasahan sa atin. Hindi sa salita, hindi sa pagbibilang ng gawa, kundi sa pagkakaisa, sa isip, sa salita, at sa gawa. Yan ang hinihintay sa atin. So anyway, ngayon po ay medyo maraming good news at malugod ko po yung ibinabalita sa inyo at umasa kayo na ang inyong pamahalang lungsod ay lagi ninyong kaagapay sa araw-araw. At mamayang gabi, alas 12, malapit na ang araw ng Palaspas, Semana Santa. Sana magmuni-muni tayo, mga kababayan. So hanggang dito po muna muli, mga kababayan. Hanggang bukas, kami mag-uulat muli sa inyo. 24 oras ang inyong gobyerno. Hindi kami titigil. Kulang pa ang aming ginagawa. Pero hindi kami titigil, mga kababayan. Yan ang garantiya namin. Sa may mga sakit, mga kababayan, ipanalangin natin sila na agkan sila ng Panginoon Diyos ng kanyang kamay, na sila'y gumaling na. Sa mga nahawa, sana maging ligtas na. Sa mga nahihirapan, ipanalangin din natin na bigyan sila ng Diyos ng kagaangan sa buhay at makaraos na rin sila. Sa ating pong mga tagalungsod ng Maynila, ang patuloy kong panawagan at hindi ako magsasawang manawagan sa inyo. Let's cooperate. Stay home.
stay healthy, stay safe. Let's cooperate. Yun lang. Marami tayong pwedeng hingin sa gobyerno. Ito lamang ang hinihingi sa atin ng gobyerno, ang pagkakaisa. Dahil tayong mga tagalungsod ng Maynila. Sa finals tayo rin magkikita. Walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Again, nawa, sa awa ng Diyos, pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Maraming salamat po. Manila, God first. Lahat tayo'y dapat magsakripisyo, manatili sa bahay, ito ay isa puso. Alamin ang tamang gabay, kalusugay na kasalalay, maging laging handa at huwag maging pasaway. Sa di nasahang pagkakataon, lalo na sa ganitong sitwasyon, bayanihan at pagtulong para sa kalusugan, ito ang ating misyon. Sama-sama Manileño, sa paglaban, isang langit tayo. Sama-sama Manileño, sa paglaban, isang bayan tayo. Salamat sa mga frontliners, doctor, nurses, at mga health workers, sa patuloy na pakikibaka at pagbibigay sa atin ng pag-asa sa ating pamahalaan, na ang suporta ay laging nandyan. Pulis, sundalo'y bantay, pagkakaisa, tulong-tulong lahat ng barangay. Laging iisipin kabuti ang dulot sa atin, pagsunod makakatulong malaki sa bayan natin, isang bansa na dapat ating sagitin. Kaya tara na, sama-sama sa pitin. Sama-sama Manileño, sa paglaban, isang lahi tayo. Sama-sama Manileño, sa paglaban, isang bayan tayo. Salamat sa dakilang oras at sa hirap ninyong binabagtas. Malayo man sa pamilya, bayan naman ang mapaglingkuran. Higit kailanman ating sinumbatan